Mukhang delikado ang laban natin mga kababayan dahil na-infiltrate na tayo, napasok tayo ng mga peking Duterte supporters. Tapos, dahil sa kanilang pagsalisi or pag-infiltrate, nagkakawatak-watak, nagkagulo-gulo ang mga Duterte supporters kasi brainwasher, mapanira, at mag takaw-away, war freak, okay? Ang mga ito. Okay, isa sa kanila si Libag. Anyway, pakikinggan natin mamaya mga kababayan ang pag-amin nito na hindi naman siya DDS. At himayin natin, tingnan natin, kasi tuwing bubuka ang bibig nito, puro kasinungalingan eh. Pero hulihin natin, alam nyo naman ang isda sa bibig na nahuhuli. So hulihin natin, okay? Ibisto natin ang kapiki-pikian ng isang ito. Pakinggan muna natin yung video. May kasama siyang dalawang akla. And I think sinisiraan nila si Spokes Harry Roque. Mga kababayan, mukhang tinatrabaho talaga ang pinagkakatiwalaan ni VP Sara. Kasi si Spokes Harry Roque, sa tingin ko ang pinakamalapit kay VP Sara. At hanggat nandyan si Spokes Harry Roque, may poprotekta. Isa sa totoong pumoprotekta sa pamilyang Duterte, si Spokes Harry Roque. At kung ano man ang katamaran or pagiging inutil ng abogado ni PRRD sa kaso niya sa ICC, nabubuking ang kabagalan, ang kainutilan, dahil merong Spokes Harry Roque na nakakaintindi ng international law. Pakinggan po muna natin mga kababayan ang pinagngangalngal against Spokes Harry Roque nitong sa tingin ko yung mga peking Duterte supporters. Okay? VP Sara, mag-ingat ka sa mga to. Pero alam ko naman na may mga listahan ka na ng mga double agents, and I'm glad may nagbigay sa iyo ng info, pero syempre magiging strategic ka kung paano mo i-handle ang mga peking ito. Pakinggan niyo po ito mga kababayan. Ganyan. Ngayon, dito sa nangyayari sa DDS side, Harry Roque has the opportunity to actually fix the problem. But again and again, imbis na makadagdag siya sa solusyon, dumadagdag siya sa problema. Sa concerns. That's correct. And I think yung lying several times. Naka-live daw ngayon si Maharlika, topic si Joey. Pakialam namin sa pokpok na yan. Oo. Yung lying again and again, yung lying. By the way, yung palang yung mga drug addict na yan, yung sinasabi nila na drug user daw ako. Ang nasa Pilipinas, si Alvin Jersua, who lives in Isabel Leyte. Okay, sasabihin niya dyan na nakuha niya yung mga addresses namin at dahil binabanatan siya ng Team Alindog, of course, itong mga naniniwala kay Miss Maharlika, kay Ma'am Hanilet at kay Spokes Harry Roque, and of course sa mga Duterte, ay binibira-bira sila. So sasampahan daw niya kami ng kaso. Pero bago yan, hindi kinikilabutan si Libag, mga ate at kuya, na magsabi na puro kasinungalingan ang sinasabi ni Spokes Harry Roque. Tapos parang inuobliga pa niya na dapat solusyonan ni Spokes Harry Roque ang pagkakawatak-watak, ang pagkakahati-hati, kasi may factions po ang mga Duterte supporters sa Dahig. Okay, meron diyang Team DDS, meron diyang Maisog Europe, and then merong pampagulo. Yung hindi raw sila kumakampi on both sides, pero sila yung naghahari-harian doon. Tapos kapag may event ang DDS sa Dahig, hindi uma-attend. Ganon din kapag may event yung mga maisog sa Dahig, hindi rin uma-attend. Yung grupo ni na Chipmunk at ng mga baklang adelantada, yung mga siga-siga sa the Netherlands, kasi taga-ron sila, hindi raw sila sumasalisat. Kayo, yung mga siga-siga na yun, na mukhang mga Team Alpotera na double agents, yun yung nakakahati. Pero hindi naman nagra-rival ang grupo ng mga DDS at saka ng Maisog. Ang totoong factions, mukha namang magkakampi ang Maisog Europe at mga Duterte supporters, yung mga DDS. Mukhang iisa lang naman sila laban dito sa mga grupo ni na Chipmunk.
itong mga masasamaang ugali na taga-Netherlands na kinakampihan nitong Nina Libag. Libag, huwag mong obligahin si Spokes. He did his part actually. Okay? Bago pa itong pumutok yung humba nung, I think last week lang yan, yung birthday ng Chipmunk, or this week, parang this week, no? Bago lang eh. Bago pa yung eskandalo ng mukbang, 'di ba? Na kakain lang dun si Spokes pero kung ano-ano na pinagsasabi ng mga aklang kaibigan ng Chipmunk. Like April pa lang, ayaw nang bumalik ng mga Pilipino from all over Europe, lalo na yung mga taga Switzerland and UK, dahil hindi magandang pakikitungo sa kanila ng mga taga Netherlands, yung grupo ni na Chipmunk. May mga attitude. Alright? Pinilit pagbatiin, I think nung buwan ng Mayo, ni na Spokes Harry Roque at saka ni Miss Maharlika, inabutan na nila yan eh. Nailag na yung iba sa mga Pilipinong nandyan sa The Hague. Ayaw na nga bumalik. Pinilit pagbatiin ni na Miss Maharlika at Spokes Harry Roque yung mga nagbabangayan sa The Hague. Pero ngakngakan pa rin ang ngakngak. Kung sino pa yung parang umaaktong referee, kung sino pa yung gustong mag-reconcile, yung mga nagkakagulo dyan, yan nga po sina Spokes Harry Roque ang pilit na nagre-reconcile sa mga nag-aaway-aaway dyan or nagkakaitan. Sina Spokes Harry Roque pa ngayon ang masama. At ikaw, Lib, alam nyo malalim to mga kababayan. May babasahin akong article sa inyo and I think accurate tong sinabi ni Yu Chang. Pero sa susunod na lang natin na vlog, ito ay parang ginagawa ngayon kay Spokes Harry Roque, itong parang demolition job, na katulad rin ng ginawa, babasahin ko na lang yan sa susunod nating vlog, na katulad ng ginawa na paninira kay Senator Bongo noong siya ay SAP or Special Assistant to the President pa lang ni PRRD. They wanted Senator Bongo to be eliminated kasi pinagbibintangan nila na hinaharang ni Senator Bongo yung mga gustong lumapit kay PRRD. So, si Spokes Harry Roque, parang ganyan ang gusto nilang palabasin, na si Spokes Harry Roque, mala Senator Bongo, parang malasap ni VP Sara. Si Senator Bongo na Special Assistant ni PRRD, si Spokes Harry Roque naman, ang Special Assistant or parang kaibigang matalik nga ni VP Sara, na dahil kay Spokes Harry Roque, hindi makalapit kay na VP Sara ang iba pa dahil nga hindi nila gusto si Spokes Harry Roque at kung ano-ano raw ang ina-advise si Spokes Harry Roque sa pamilyang Duterte. So baka in a way si Spokes Harry Roque ang nakakaharang sa Team Alpotera para makadikit kay VP Sara. Okay, let's continue listening kay Libag, although nakakaalibad-bad. Kasi bakit niya, imbis daw makatulong si Spokes Harry Roque, nakakasama pa? Anong nakakasama? Binasto si Spokes Harry Roque sa handaan ng birthday ni Chipmunk, na si Chipmunk wala namang bit-bit. Chipmunk, may jowa kang foreigner, birthday mo, maano man lang ba na, porke birthday mo, ililibre ka na? Mag-ambag ka, hoy. Wala ka namang ambag doon. Si Spokes Harry Roque, nagluluto, nagdadala ng pagkain dyan. Siya pang napasama. Nilait pa na patapos mo kami i-red tag. My God, mga kababayan, hindi natin ginagamit yung term na red tag. Kasi ang sabi ng kaibigan ng Chipmunk, matapos mo kami i-red tag, kakain ka ng handa ng nire-red tag mo. Ang gumagamit ng word na red tag, mga pinklawan at mga makakaliwa. Tama? So mukhang hindi DDS yung Chipmunk na yan. Gamit na gamit nga lang. Tamo, yung Chipmunk na nasa The Hague. Gasgas na gasgas. Our unwavering love and support po. Diyos ko po, Marso ko pa naririnig yan. Para bang script. Gumamit ka ng ibang terms and phrases to define your support to PRRD. Yun yung kini-question namin eh. Kung talagang mahal nyo si Tatay Digong, kung love nyo at supportado nyo, ba't hindi nyo kayang magalit sa nagpakulong dyan? Kung totoong mahal di ba mga kababayan? Kapag may mahal ka ng isang tao at may nanakit at may gumawa ng kawalang hiya doon, grabe ang galit mo sa gumawa nun sa kanya. Sila wala lang, love lang nila, love lang. Okay ng ina, ikinulong na nga, love lang hanggang love lang kayo. Anyway, ito pa, ang dagdag na mukhang mga peke, pakinggan nyo.
Yumi Santiago, he's from Bataan. Edwin Alam niya na Hamora, address. I know the address, Ini-enumerate niya yung Team Alindog na gusto niyang kasuhan. which is from he's from Ortigas. Si Nelson hindi siya nagsalita, but I sent a different demand letter to him. Aray. Maui Spencer, I also know the address, and there is another address that I'm still checking on, but I have the email address of Maui Spencer. My lawyers are all gonna take care of it. So wala namang My lawyers are all. So marami siyang abogado. Maraming pera. Di ba nga? Mukhang nanunulisit ka lang. Yung grupo niya, yung kulto niya, nanunulisit. Puntahan niyo po si Rodi Bulilit sa Facebook. Andai ang screenshots proving na ang kulto nila, yung hindi mo pera yan group, yung mga Dutertistang tinatawag, nanunulisit sa mga rallies at events na hindi kanila gusto lang nilang samahan. Puntahan nyo rin po ang SDS New York or Sara Duterte Supporters New York page sa Facebook. Mismo sila nagsasabi, ang grupo ni Nalibag nanunulisit. Hindi ang EDSA Friday Group, hindi ang Team Alindog, hindi kami, hindi ako. Alright? Maya't maya, sila ang may issue sa pera. Kay Grijaldo nanulisit, para kay Agent Morales nanulisit, na-liquidate na ito. Huwag mo kaming gamitan ng word na liquidation, hindi mo naman alam kung ano ang totoong ibig sabihin yan. So dahil nga nababatikos namin siya at nabubulgar yung kanyang mga kaletsyan at ng kulto niya, kakasuhan daw niya kami. Ining! Binuklat ko ang mga emails ko, wala ko nare-receive na email mula sa abogado mo o kung kanino mang demonyo or tarkulano. Tuwing bubuka ang bibig mo, puro kasinungalingan. Sa 10 sinabi mo, 11 ang kasinungalingan. Sino maniniwala sa'yo? Bring it on kung gusto mo akong kasuhan. Siguraduhin mong mapapakulong mo ko, mas marami kaming hawak na ebidensya laban sa'yo. Baka pag kami ang nagsampa ng kaso sa'yo, bigla ka tubig. May isa nang nagsampa sa'yo, may isa pa. Meron ng good luck sa'yo, Ining. Hindi ko sasabihin para hindi mo mapaghandaan. Let's continue listening to this. Do they deserve our time? Anyway, pagtyagaan natin, no? Itong mga bistado na. Kaya yan kung ano-ano ng mga sinasabi. Wala na, bistado na. Nag-iimbento na lang para hindi kayo makinig sa amin at hindi kayo maniwala. At sa kanila kayo maniwala kasi to their mind, kung ano man ang sabihin nila kahit hindi totoo, maniniwala kayo, di ba? Or maloloko kayo. Yung facial expressions na yan, tandaan nyo, yan ang facial expression ng sinungaling. Let's continue listening to this bit. bahala kayo. So, kung gusto ninyo na imalain-malain ako by saying that I am a drug addict, I am a drug user, trying out something, experimenting on something 20 years ago, okay, is not punishable by any law. In fact, in the Dangerous Drugs Act, okay, what is being punished there is the use of illegal substance. You tried it. Galing sa bibig mo, you admitted that you tried it. Hindi ba use yun? You used it. At malay namin kung tumigil ka. Kung ikaw tumigil na, magpa-drug test ka. Mga kababayan, hinamon niya ni Pebbles. There was a rally, I think, ng KOJC sa Liwasang Bonifacio. Inakusahan niya si Pebbles na drug addict. Sabi naman ni Pebbles, dati naman akong gumagamit, pero tinigil ko na. Ngayon nagkahamunan. Dahil napikon si Pebbles Nasa Japan pa raw siya nun. Hindi sa kinakampihan natin si Pebbles, ha? Nasa Japan pa si Pebbles, nag-away kasi yung dalawang yan Si Pebbles, trophy niya si Pebbles. Okay? And ako yung next target niya. She's been ruining my reputation since 2024, December. Nagbangayan kami niyan. O ilang buwan na, 9 na buwan na akong sinisira nito. Gusto niya akong maging Pebbles the second. Gusto niyang bumaliktad ako at lumipat kinabangag. Para trophy na naman niya yan na siya'y magaling mang-away at hindi siya kaya. Si Pebbles, konting away lang niya nung July and August, mga September, bumaliktad na. Lumipat na sa kabilang parlo.
Hindi nagbilang ng 2 buwan, tumambling si Pebbles pabalik kay Marcos Jr. At gusto niyang mangyari yan sa akin. At ngayon na mukhang hindi niya kaya, maghahabla siya ng kaso. Ining, inakusahan mo si Pebbles na drug addict, nagpa-drug test si Pebbles, dinala niya yung kanyang drug test results na siya ay negative sa Liwasang Bonifacio sa rally ng KOJC. Hinamon ka niya, isusungal-ngal niya sa mukha mo yung kanyang negative result sa drug test. Hindi ka sumipot, kaya alam kong duwag ka. Hinamon rin kita nung December magkita tayo, ngayong buwan ng Agosto, nung 8 hinamon kita, hindi ka rin sumipot. Matapang lang ang bibig mo, pero sa harapan, di ba nag-aral ka ng martial arts? Anong laban ko sa'yo? Tingnan mo ang beauty ko, pang beauty queen. Ang braso ko, talagang Barbie arms. Parang munyeka. Anong laban ko sa'yo? Pero hindi ka sumipot. Kasi nga, matapang ka lang sa social media. At lalo kang umangas nung feeling mo ay sumikat ka nung may TRICOM hearing, nung pumalag-palag ka kay Abante. At ngayon na nanalo yung sinuportahan mong mangga, feeling mo backed up ka na, baka nga backed up ka. Biro mo marami raw siyang lawyers. Biro mo may papadalhan daw siya ng mga, 'di ba, ng mga kaso sa iba't ibang mga addresses ng mga bumabati ko sa kanyang vloggers. Sige nga, kasuhan mo si Miss Maharlika. Sige nga. Baka magulat ka kung ining, baka ikaw ang maging Pebbles the second. Abangan, may mga nasagasaan kang tao. Dahil sa katabilan ng bibig mo, na hindi kanila palalagpasin. Humanda ka, dami-damihan mo ang lawyers mo. Kumapit ka ng husto sa punong mangga. Sumipsip ka ng malala. Kasi may mga taong re-rest back sa katabilan ng bibig mo. Baka tumambling ka sa kabina. Pakinggan pa natin. Meron yung condition. Nahuli ka, inaresto ka, pagkatapos, nung inaresto ayoko nang makinig. Nasaktan siya ng husto. Kasi galing sa bibig niya yan. Gumamit siya ng Maria Juana nung siya'y nag-aaral kuno sa Baguio. Nakagraduate ka, nakita ko may picture ka na may sablay ka. Okay? Pero anong program ang tinapos mo? Bakit you flunk the bar? UP ka na, bumaksa ka pa sa bar exams? Tapos, ganyan ang personalidad mo? Hindi kaya epekto ng chongke yan? War freak eh. Walang kontrol ang bibig mo. Pagdating sa writing, which, mga kababayan, napakalaking requirement kapag abogado ka. Kasi hindi ka lang basta mag-i-interpret ng law. Kung ano-ano pang mga documents ang isasubmit mo, ultimo paggamit ng punctuations, di marunong yan. Okay? Dyslexic daw siya, malay natin, palusot lang niya yun. Na hindi niya mabasa. Pangalan nga lang ni Kuya Leon ba yun? Ang basa niya, Joel. Kasi, nauuna ang bibig mo bago ang utak mo, ining. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak, hindi mo pinag-iisipan. Okay? At dahil ikaw ay Peking Duterte supporter, sa bibig ka mahuhuli. Bakit mo sinisiraan si Spokes Harry Roque? Ha? May pagyayabang ka pa na magwi-withdraw ka ng support. Sino ka? Millions ang followers mo. I think Spokes Harry Roque has millions of followers on Facebook. Oh, malaki rin ang channel on YouTube. Kilala at dating spokesperson ni PRRD. Kung mag-withdraw ka ng suporta sa kanya, you think maapektuhan si Spokes Harry Roque? Mababawasan ang galing niya bilang lawyer? Mababawasan ang friendship nila ni VP Sara? Ang taas ng tingin mo sa sarili mo. Nasa tama pa kaya tong pag-iisip? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.